Paano nga ba gumawa ng two-way lookup sa Excel? Gaya nito. O mga kautak, dito sa sample ko no, ng two-way lookup is meron akong napakasimpleng summary. No? Kung saan dito sa B2 na cell is meron akong drop-down list. Kung saan kapag binago ko yan mga kautak, kung makikita nyo, is magbabago yung output dito sa B3 na cell, di po ba? Also, hindi lang yan mga kautak. Two-way lookup to. Kung saan dito naman sa A3 is meron din akong drop-down list. Kung saan kapag binago ko po ito is magbabago din yung output dito. Depende sa pinili natin na data dito sa dalawa nating drop-down list. For example, dito naman kay William, gusto makita yung 13th month pay. No? Kung gusto nyo naman makita yung bonus, pwede rin. Di ba po? Kung gusto nyo pong matutunan yan, tapusin nyo po tong video na to. Una nating gagawin mga kautak is maglagay muna tayo ng drop-down list para hindi tayo magpagod mag-type ng mag-type. Ayan. So, dito for list of names, no? Punta lang kayo kay data na tab and click nyo lang yung data validation. Ayan. And then, click nyo dito yung list. Ayan. So, lalabas na ito. Sa source, pwede nyo tong i-link dun sa source data nyo, no? Para yung list of names, no? Sa akin, dito, yung source ko. So, lalagay nyo, highlight nyo yung list of names. Ayan po. After that, click nyo na yung OK. Kung makikita nyo, magkakaroon na dito ng list of names mula dun sa ating source data. Ayan. Dito naman, maglagay din tayo ng drop-down list para dun sa ating two-way lookup. Ayan. So, dito, lagay nyo yung dito, click nyo rin yung data validation. Ayan. Click nyo rin yung list. Ayan. Dito sa source naman, no? Balik tayo dun sa source data natin. Tapos, highlight naman natin yung iba pang list, no? For example, ito, list of position, total hours yan hanggang dito sa bonus. And then, click nyo na yung OK. So, pag nyo is, lalabas na yan dyan. O, di po ba? Lalabas na yan. And then, after nyan, meron na kayong drop-down list, pwede na tayo mag-proceed para dun sa formula ng two-way lookup natin. Ayan. So, dito mga kautak, dito yung lalagay natin yung output ng two-way lookup. Lagay nyo lang, equals x lookup muna. Ayan. And then, open parenthesis. Ang unang lookup value natin, mga kautak, is yung name, no? Para nakadepende kay name. Tapos, dito, yung dito, yung naging data natin dito, doon sa magiging output. Ayan. So, comma, ayan, lookup array. Ang lookup array natin, kung nasaan yung lookup value natin, doon sa source data, which is nandito, di ba? Ayan. So, dito natin hahanapin yung lookup value. And then, comma. Sa return array naman, mga kautak, kasi meron tayong ganito, di ba? Two-way lookup. Ang gagawin natin ngayon dito, lalagyan natin ng bagong XLOOKUP or karagdagang XLOOKUP na function, no? So, lagay nyo lang, after nung comma, mga kautak, XLOOKUP, ayan. And then, open parenthesis, tapos, balik kayo dun sa main, data or file, ayan. So, dito yung isang reference, no? Yung lookup value. And then, comma ulit, mga kautak, ang lookup array naman natin, no? Di ba, list yan na nandito? Ayan. So, lagay nyo yan ng ganyan. And then, comma. Ngayon, mga kautak, ang return array natin dito, mga kautak, is lahat ito. Ayan. Lahat po iyan, no? Para kapag nagpili si Oliver, tapos annual basic pay, ang lalabas itong 180,000, no? Tapos total hours, ang lalabas dapat is 1,500 pag pinili natin si Henry at yung total hours work, no? So, after naman mga kautak, close parenthesis, and then close parenthesis, and then goods na yan. Enter na natin, ang lalabas pa dyan, NA, kasi hindi natin dinagdagan ng another, function na XLOOKUP. Pero ito, kaya nag-NA yan kasi wala pa tayong lagay na value dito. So, lagyan natin dito ng value. Ayan, for example, si James, ayan, tapos lagay natin dito yung bonus, ayan. So, lalabas automatic yung bonus ni James, which is 10,000. Yan. So, kung nilipat-lipat nyo yan, position, so lalabas iyan. Ayan.
Ayan, total hours work, annual basic pay, ayan, di ba? So, pag pinili nyo naman dito, so, ganun din. Lalabas din yung output nila. Ayan. Tingnan nyo, ayan, Oliver, ayan. Ayan. So, ayusin nyo na lang yung format dito, no? Sana natutunan nyo yon. Use your brain. Maraming salamat. So, napakadali lang ang kung sino man ng mga tips, pwede mag-follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag makalimutan, i-share and like this video for more.